Story number 7 ang pagpaparehistro ng mga inmates sa Pasig City Jail para makaboto sa darating na eleksyon. Mahigit kalahati sa may 800 preso na hindi pa naman convicted sa anumang krimen ang pinayagan ng BJMP na mag-register sa on-site voters registration ng COMELEC kanina. Ang mga hindi naman residente ng Pasig District 2 pinayuhan muna ang kumuha ng court order para makapag-register sa kanilang distrito. Target ng COMELEC na maparehistro may 50,000 preso sa buong bansa bago matapos ang registration period sa Oktubre. At number 6, could Mayon Volcano soon lose its perfect cone? Ang pangamba ng mga taga-Feebox ngayon, posibleng umanong gumuho ang ibang bahagi ng crater dahil sa sunod-sunod na volcanic quakes. Now, aside from the aesthetics, tinatayang mahigit 2,000 cubic feet ng bato at ng iba pang mga hazardous materials ang pwedeng tumabon sa mga barangay sa paanan ng bulakan kapag bumigay ang crater. To our countdown, kahit wala na siya sa NEDA, ayaw pa ring tantanan ni Ralph Recto ang mga kumpanya ng langis dahil sa umano'y overpricing. Ang sabi ni Recto, kulang pa ng 2 pesos and 30 centavos ang huling rollback na pinatupad ng mga oil firms. Base raw ito sa computation ng NEDA noong Martes lang. Muling nanawagan si Recto sa DOJ na imbestigahan na ang presyuhan sa merkado dahil hindi naman daw ito inaaksyonan ng Energy Department. Muli ring binalikan ni Recto si Energy Secretary Angelo Reyes sa sinabi ng kalihim na papogi lang ang mga panawagan niya na ibaba ang presyo ng langis. I think I've always been sober and decent. No, I let the public judge who is sober and decent. No, what I did not like is that it appeared to me, I don't know if he was saying na nagpapapogi ako. Palagay ko hindi ko na kailangan yun, may asawang Vilma na ako. Ha? At what I did not like is he appeared to be looking down or scaring yung NEDA representative there. So number 4, the World Health Organization warns against an explosion of AH1N1 cases sa pagpasok ng Burr months. Halos dumoble raw ang mga kaso ng AH1N1 sa Australia ngayon na nasa kalagitnaan ng kanilang winter. Kaya panawagan ng WHO sa mga bansang tila bumagal ang pagkalat ng virus, huwag maging pabaya. At dahil wala pang vaccine laban sa AH1N1, WHO estimates that cases could go up to as high as 2 billion in the next 2 years. Nako. From the convent to the snake pit, uso nga yata ngayon, Cheryl Martin, ang pag-over the bakod ng mga sinasabing alagad ng Diyos mula simbahan papuntang politika. Ang latest dyan, si Brother Eddie Villanueva. Hindi Katoliko si Brother Eddie pero sa historical Baraswain Church sa Malolos na naisipang magdeklara na sasabak siyang muli sa 2010. Villanueva placed last in the 2004 presidential polls pero mukhang wala ito kay Brother Eddie. Tunay na pagbabago at paglaban sa bulok na sistema ng gobyerno raw ang plataforma niya. Sandala ni Brother Eddie ang partido niyang Bangon Pilipinas at ang 6 na milyong miyembro raw ng Jesus is Lord movement. Villanueva is the second religious leader to declare his intentions to run. Naano nang magdeklara si Among Ed habang puro pahaging naman si Brother Mike Velarde ng El Shaddai. Well, it could be divine intervention or malakas lang talaga ang messianic tendencies nila or maybe our desperation for good leaders has gone this far. Her Excellency, Madam President Gloria Macapagal. Para iwas na lang sa intriga, nakiisa ang Pangulo sa pag-alala ng bayan sa kabayanihan ni dating Senador Ninoy Aquino ng tahimik at malayo sa mata ng taong bayan. Malayo sa tanaw ng mga kritiko na kay-question muli sa sinseridad ng pakikiisa niya. Isang unannounced na misa ang idinaos sa Malacanang kaninang umaga. Maging ang panonood ng Pangulo ng advanced screening ng Ninoy film na Man of Peace na over ni Tom Kaufman sa Bahay Pangarap kagabi, hindi na isinapubliko. Lingid daw sa kaalaman ng marami, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang panunuyo ng kampo ng Pangulo sa pamilya Aquino para magkasundo ang dating magkaalyado mga pamilya. Isang patunay daw ay ang utos ng Pangulo na tayuan ng monumento si dating Pangulong Cory Aquino sa Luneta. This the announcement made yesterday was not the result of a knee-jerk thing. I mean, this is something that has been discussed and planned some time ago.
Ganon din yung Sinabi na ni Noynoy na walang kwenta ang mga monumento kung hindi naman isasabuhay ang ipinaglaban ng kanyang mga magulang. Pero ano't ano pa man, walang masamang masabi ang mga taga-palasyo sa anak ni Cory at Ninoy. Senator Noynoy Aquino was a statesman of the highest order when he received President Gloria Macapagal Arroyo during the wake. Personally, Noynoy is really the inheritor of the great legacy of leadership of both her father and her mother. And therefore, it cannot really be avoided that there will be a lot of people that will be thinking of Noynoy assuming the highest office in the land. Pero mabait man sila kay Noynoy, hindi ganyan ang tono nila kay Mar Rojas, ang kasama ni Noynoy sa LP na sana'y suin na standard bearer ng partido kung walang nagtutulak din ngayon sa anak ni Ninoy. Tuloy ang pang-iinsulto nila sa kritikong ito ng Pangulo na una ng pinaringgan ni PG May sa kanyang huling sona. As in that old epic nga during the fall of Granada, ano ba yung sinasabi ng reyna sa kanyang anak na hari? Do not cry like a woman for a kingdom that you cannot defend like a man. Joey Francisco, The Evening News.